Good afternoon po. Ba, talagang Inglesera talaga. Inglesera at Inglesera eh. Okay, good afternoon po sa bawat isa. At praise the Lord po at meron po tayong Thanksgiving Fellowship today. Amen po. Ang lahat po ba ay maraming pasasalamat sa Panginoon? Amen po. Marami po ba tayong ipapasalamat sa Diyos? Amen. Praise the Lord. Mabuti po ang ating Panginoon. So, yung pong ano po natin ay same pa rin po, Thanksgiving, pagpapasalamat. No po? At hantungan po natin yung mensahe ng Panginoon. Yan, sige po, pasok po muna kayo. Pasok po kayo. Para po dire-diretso tayo. Yan. Okay, magandang hapon po muli sa bawat isa. Okay. Isaiah chapter 12. Buksan po natin ang ating Bible sa Isaiah chapter 12. Verse 1 hanggang 6. 6 na verses lamang po iyan sa Isaiah chapter 12. And it's talking about talagang praises and thanksgiving sa ating Panginoon. So, basahin po natin from 1 hanggang 6. Okay po, verse 1 ng chapter 12, Isaiah, it says, "In that day, you will say, I will praise you, Lord. Although you were angry with me, your anger has turned away, and you have comforted me. Surely, God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord Himself is my strength and my defense. He has become my salvation. With joy you will draw water from the wells of salvation. In that day you will say, give praise to the Lord, proclaim His name, make known among the nations what He has done, and proclaim that His name is exalted. Sing to the Lord, for He has done glorious things. Let this be known to all the world. Shout aloud and sing for joy, people of Zion, for great is the Holy One of Israel among you." Praise the Lord. Tayo po muna ay saglit na manalangin. No po? Let's pray. Heavenly Father, we thank you. At tunay nga, Lord God, na Ikaw, O Diyos, ang gumawa ng lahat ng bagay para sa aming buhay. Kaya nga po, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo pong pangalan. At patuloy po, Lord God, na kami pong lahat, Panginoon, ay talagang magkaroon ng maraming pasasalamat sa iyo. At punuin mo kami, Lord God, ng pasasalamat ngayong araw na ito. Salamat po. We entrust to you everything. In Jesus' name, amen and amen. Pinamagatan ko po itong mensahe po ito. Actually, kinuha ko po siya sa sinabi po ng isang basketball player. Basketball player po siya, nito pong nakaraan lang, siya po naging MVP. Nabi niya po, who did? God did. Yan po yung title ng message natin. Who did? God did. Amen po ba? Isa ba? Who did? God did. Amen po? Ang Diyos ang gumawa. Amen po ba? Praise the Lord. Ngayon po, inumpisahan po yung verses po na yan that in that day. Diba po nakalagay? In that day. So, ibig sabihin po niyan ay futuristic o mangyayari sa future. And this is a prophecy of Isaiah na talagang ipinakita dito ang gagawin ng Panginoon because there's a Messiah that will be sent among us para po sa ating kaligtasan. Amen po ba? In chapter 11, it talks about the Messiah. Actually po, from chapter 7 pa lang ng Isaiah, book ng Isaiah, pinapakita na doon yung pong, ganda lang hat ah. Sorry, naano ako sa hat eh. Okay. Sorry po. In chapter 7 pa lang po ng Isaiah, inilagay na po doon agad yung pong pangalan ni Jesus Christ.
Kahit po doon po sa chapter 11, before this chapter, it talks about the Messiah who is coming for the Israelites and for the whole entire world. Amen po ba? Praise the Lord kasi po ipinagkaloob po sa atin ito. In chapter 11, it talks about the Messiah as the King which pertains to Jesus Christ. In chapter 12, it leads us to praise God for what the Messiah can do and what has done in our lives. Amen po? It leads us. Dinadala tayo ng Panginoon sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. Amen po? Kasi meron pong dinala sa atin na magliligtas sa bawat isa. Amen po? Pwede mo ba natin palakpakan ang Panginoon? So, question, meron po akong ginawang question dyan. What are the things that God did to us that leads us to praise Him? Ano po yung mga ginawang bagay ng Panginoon sa atin para tayo ay malid sa pagpupuri sa Kanya? Actually po, this is the message that I shared kanina pong umaga sa Timbao. Kaya nga po, yung mga nasa Timbao po, narinig na nila to. No po, at ngayon po ay pray na maging pagpapala sa ating lahat. So, what are the things that God did to us that leads us to praise Him? Ano nga po ulit yung title natin? Who did? God did. Ang unang-una po, He turned His anger away and gave us comfort. That is in verse 1. No po? Nilagay po yan sa verse 1. Tingnan po ulit natin. Yung pong nilagay dyan. In that day you will say, I will praise you, Lord. Although you were angry with me, your anger has turned away and you have comforted me. Alam niyo po, napakaganda niyan sa Tagalog. Tingnan niyo po. Lagay natin siya sa Tagalog, Ate Sophie. Tingnan niyo po, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Sa araw na iyon, aawit kayo, Panginoon, pinupuri ko kayo. Nagalit kayo sa akin, pero hindi na ngayon. At ngayoy, inaaliw nyo na ako. Praise the Lord. Galit siya sa mga Israelita nung time na ito. Actually, mamaya po babasahin natin in chapter 1, sobrang galit na galit na galit na galit na galit ang Panginoon sa kanila. Maraming galit yun. Galit na galit ang Diyos. Because of their disobedience and also yung kanilang faithlessness, it leads doon sa pagkagalit ng Diyos sa kanila. Tingnan po natin, in chapter 1, buksan lang po natin. Punta po tayo sa chapter 1 ng Isaiah. Basahin lang po natin ng pahapyaw. Tingnan po natin sa Tagalog. Yan. In verse 2. Verse 2, it says, Pakinggan ninyo langit at lupa. Dahil sinabi ng Panginoon, inalagaan ko't pinalaki ang mga Israelita na aking mga, ano daw? Mga anak. Tawag niya sa kanyang kawan ay mga anak. Pero nagrebelde sila sa akin. Verse 3, Kahit ang mga bakay, kilala ang kanilang tagapag-alaga at ang mga asno ay alam kung saang sabsaban sila pinapakain ng nagmamay-ari sa kanila. Pero ang mga mamamayan kong Israelita ay hindi nakakakilala sa akin. Nakakagalit po ba yan? Yes. Verse 4, Sila ay bansang makasalanan, mga taong punong-puno ng kasamaan, lahi ng gumagawa ng masama at mapinsala. Itinakwil nila at kinutya ang Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel at siya'y tinalikuran nila. Magagalit ba ang Diyos? Yes. Verse 5. Mga taga-Israel, tingnan niyo po ito. Bakit patuloy kayong nagre-rebelde? Gusto pa ba ninyong maparusahan? Para kayong tao na puro sugat ang ulo at ang puso'y puno ng sakit. Wow. Ganito po ang kalalagayan. Kung ilalagay natin ang emosyon ng Diyos para sa bayan ng Israel, galit na galit na galit na galit. Amen po ba? Ilang galit yun? Dami nun.
No. Sobrang galit na galit ang Diyos. Pero po, alam niyo po, dito ko po nakita yung personal experience. Nung ma-experience na natin yung Messiah, ang Panginoong Jesucristo, yung galit ng Panginoon ay nawala. Amen po ba? Praise the Lord! Balikan po natin, yung po sa chapter 12 verse 1. Pero sa Tagalog natin babasahin. Okay po Verse 1, sinabi po dyan, sa araw na iyon, aawit kayo, Panginoon, pinupuri ko kayo, nagalit kayo sa akin, pero hindi na ngayon. At ngayon, inaaliw nyo na ako. Ang sabi po dyan, sa araw na iyon. Amen po ba? Futuristic. Amen po. Because the Messiah is coming. And right now, the Messiah has come into our lives. Amen po? Ngayon, nararanasan natin ang kabutihan, yung kasaganahan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Amen po ba? Batiin na tayo ng Lord. Amen po? Amen po ba? Praise the Lord. Kung ilalagay po siya natin sa, parang ano lang natin, words natin, uwi ka na, hindi na ako galit sa'yo. Punta ka na dito, hindi na ako galit, worship tayo. Nakukuha niyo po? Hindi na ako galit, tara, i-comfort kita. Amen po ba? Hindi na ako galit sa'yo, tara, nandito ako. Bibigyan kita ng pagpapala. Amen po ba? Amen? Ito po yung sinasabi ng Panginoon. Praise the Lord, kasi po, binigyan po dyan ng emphasis na galit ang Diyos. Oo, amen po ba? Pero wala na yung galit ng Panginoon sa kanila. Naranasan nila because of the Messiah that is coming. Amen po? And right now, tayo pong lahat, nararanasan po natin ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Amen po ba? Sinabi po doon, ngayon, inaaliw nyo na ako. There's comfort in Christ Jesus. Amen po ba? Amen po? Amen. Hebrews chapter 8, verse 12. It says in English, for I will forgive their wickedness and I will remember their sins no more. Amen po? Pagpapala po ba yan? Yes, pagpapala po yan. Ito po ang ginawa ng Diyos. Tinanggal niya yung kanyang galit sa atin at tayo'y minahal niya ng lubusan. Amen po? Pangalawa, He gave us salvation. Alam niyo po, hindi po ito tawag dito, message of parang pagpapatanggap or something. It's salvation for all of us. Makita niyo po ito. He gave us salvation, verse 3 ng Isaiah chapter 12. Verse 2. Surely God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord Himself is my strength and my defense. He has become my salvation. Sino pong nakakilala at tumanggap sa Panginoon na? Taas po ang kamay. Lahat po nang tumanggap sa Panginoon, taas po ang kamay. Praise the Lord. Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, malaya ka na. Amen po ba? Parang di kayo masaya. Kung tumanggap ka sa Panginoon, malaya ka na. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo ngayon, malaya ka na. Amen. Praise the Lord. Malaya na tayo. Alam niyo po, napakagandang makita yung liberty na meron tayo sa Panginoong Jesucristo. Amen. Napakagandang buhay ng isang malayang Kristiyano. Amen po ba? Ang hirap po kung tayo po ay nabubuhay na nakakulong pa rin po tayo. Kaya nga po lagi ko po sinasabi, wag na po tayong umasta na nakakulong. Wag na po tayong umasta na talunan. Wag na po tayong umasta na alipin. Amen po ba? Kasi pinalaya ka na ng Diyos. Amen po ba? Praise the Lord. Tingnan niyo po ito. Nabi po dyan, I will trust and not be afraid. Pag meron po, kung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, hindi ka na matatakot. Amen po ba? You will trust the Lord.
Hindi ka na matatakot. Alam niyo po, yung takot, nilalayo tayo niyan sa Panginoon. Amen po ba? Yung pagtitiwala, inilalapit tayo sa Panginoon. Amen po. Kaya nga po, hindi na tayo matatakot ngayon. Praise the Lord, tinanggal ng Panginoon ang takot natin. Pinalitan niyon ng pananampalataya, pinalitan niyon ng pagmamahal. Amen po? Praise the Lord. Sinong gumawa? Ang Diyos. Amen po ba? Who did? God did. Amen po ba? Praise the Lord. The Lord Himself is my strength and my defense. Sa King James Version, tingnan mo sa King James Version, yung defense is song. Defense is song. Sinabi po dyan, Behold, God is my salvation, I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength and my song. Kanina po, tinanong ko po yung mga nasa Timbaw po. Kapag po kayo ay nagpapatugtog ng Christian music, meron po ba siyang, nagbibigay po ba sa atin siya ng kalakasan? Nagaano po ba siya ng kalakasan sa atin? Kumbaga, pag pinakinggan mo, kapag pinersonalize mo yung kanta na pinakikinggan mo, mas magiging, sabihin natin, beneficial para sa'yo yung lahat ng mga lyrics ng kantang iyon. Amen po ba? Alam niyo po, share ko po ulit to, nung po kami nasa ospital, si Sarina po ay nakunan. Dumaan po sa pinapatugtog ko yung Joy in the Morning. Joy in the morning. There will be, nabi doon, there will be joy in the morning. If it's not good, then it's not done. No, it's not done with me yet. There will be joy in the morning. Amen po ba? Ibig sabihin po nun, hindi pa tapos sa akin ang Diyos. Hindi pa tapos sa aming mag-asawa ang Diyos. Amen po ba? May gagawin pa ang Panginoon. There's these songs na ginawa po para mapakinggan natin to worship the Lord, kahit po yung mga kinanta natin kanina, nabi doon, kamanghamanghang pag-ibig, lampas, langit, sa akin, tumubos. Di ba po, kung tayo mismo, ipipersonalize natin tong kantang ito, sobra-sobra pala ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Ano pa yung isa nating kinanta? Sapat na at higit pa. Amen po ba? Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Ligaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos. Yung salvation na natanggap natin, umaapaw. Amen po. Verse 3, tingnan niyo po ito. Sobrang napakaganda po nito. Verse 3, With joy you will draw water from the wells of salvation. Hindi po dyan binanggit na well. Ano pong binanggit? Wells. Ibig sabihin, madami. Amen po ba? Madami. Ano po ibig sabihin nun? God is an unlimited God. Amen po ba? Kaya nga po nag-uumapaw. Amen po? Parang di talaga kayo masaya eh. Nag-uumapaw. Kaya nga po, yung salvation na tinanggap natin sa Panginoon, hindi lang po yung salvation ng ating soul. Each and every day, the Lord is saving you and me. Amen po ba? Amen? Praise the Lord. At kapuri-puri yun. Sino pong gumawa? Ang Diyos. Who did? God did. Amen po? Ang Diyos ang gumawa. Right now, pupunta po tayo dun sa second part. Kung alam po natin na ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay na ito, ano po ang dapat natin gawin? Ano yung response natin? That's in verse 4. Verse 4, it says, In that day you will say, Give praise to the Lord. Proclaim His name. Make known among the nations what has done, and proclaim that His name is exalted. Sino po dapat nating ipangalandakan? Ang Panginoon. Kasi sino po ang gumawa? Ang Diyos. Who did? God did. Amen po.
Give praise to the Lord. That's number one. Yun po yung ating response. Give praise sa Panginoon. Papurihan mo ang Diyos. Amen po. Pangalawa, sing to the Lord. Amen po. Kanina umaawit tayo. I pray na kayo po'y umaawit sa Panginoon. Praise the Lord po dito. Ano po yung dapat nating awitin? Verse 5. In verse 5, sing to the Lord, for He has done glorious things. Amen po ba? Amen? He has done glorious things. Let this be known to all the world. Ipangalandakan natin sa buong mundo kung anong ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Lastly, verse 6. Shout aloud and sing for joy. Shout aloud and sing for joy. Ano daw yun? People of Zion, for great is the Holy One of Israel among you. Alam niyo po, maganda sa Tagalog. Tingnan po natin sa Tagalog. Mas personal. Tingnan niyo po ito. Verse 6, sumigaw kayo at umawit sa galak. Kayong mga taga-Zion, sabay-sabay po natin basahin. Sapagkat makapangyarihan ang banal na Diyos ng Israel na, wow, praise the Lord, nasa piling natin ang Panginoon. Amen po. Praise the Lord. His presence is enough. Amen po. His presence is more than enough. Amen po ba? Sa piling ng Panginoon, doon po tayo nagagalak. Amen po? Ano po yung response? Ano po yung una? Give praise to the Lord. Number 2, sing to the Lord. And number 3, shout aloud and sing for joy. Alam niyo po, natuwa po ako, nung pinag-aralan ko po, yung pong sa King James Version, nung praise, doon po sa verse 1, it is yada. Doon po sa binanggit po ni RH nung last time, yun po sa Psalm 100, yada means give thanks. Amen. Tingnan niyo po, verse 1 ulit ng chapter 12. Verse 1 ng chapter 12, it says, nabi doon, in that day you will say, I will praise thee, though thou wast angry with me. Ang praise po dyan ay yada, which means give thanks, confessing that God is able, God is great, and He will do mighty things for you and me. Amen po ba? Giving thanks. Marami po ba tayong pwedeng ipagpasalamat sa Diyos? Sino ang gumawa nun? Ang Diyos. Who did? God did. That's why we can worship, we can shout for joy, we can shout, we can praise the Lord, we can give thanks sa Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung marami po tayong gustong ipagpasalamat sa Panginoon, maaari po ba tayong tumayong lahat? We will just give thanks sa Panginoon. Kung naranasan mo na ikaw mismo ay yung galit ng Panginoon ay wala na sa iyo, you experience His salvation each and every day, pasalamatan po natin ang Panginoon. Pwede po ba yun? We'll just give thanks sa Panginoon. We'll just shout aloud and give praises, glory sa Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's pray. You can thank the Lord. Maraming mga bagay na ginawa sa iyo ang Diyos this year. You can thank the Lord about it. Siya lang ang gumawa, siya lang ang may kakayanan, kapatid. Merong mga bagay na hindi natin kaya, pero ang Diyos kaya. You can thank the Lord about it. Merong mga pinrovide sa iyo ang Panginoon, you can thank the Lord about it. The Lord is good. The Lord is faithful. You can thank the Lord. Hallelujah, the Lord is good, mga kapatid. There's wells of salvation, napakarami. Unlimited ang Panginoon. He will provide for you and me. Pangahawakan natin ang pangako ng Diyos. Nandun ang pangako ng Panginoon.
and how many promises God has for us, and it's always yes in Christ. It's always yes in Christ. We have Jesus Christ in our life. Pinagpala ka na, kapatid. Amen ba? Pinagpala ka na, kapatid. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Pwede po ba natin papurihan ng Panginoon? Let's shout aloud! Let's praise the Lord! Hallelujah, Lord! We thank you! Lord, we glorify you, Lord God! Lord, salamat po. Mabuti kang Diyos. Lord, unlimited kang Diyos. Lord, kung kami po ay nauubusan, Panginoon, ng pasensya, Lord, unlimited ang pasensya mo. Lord, kung kami, Panginoon, ay nauubusan ng provision, unlimited ang provision mo. Lord, kung nauubusan kami, Panginoon, ng pagmamahal, Lord, unlimited ang pagmamahal mo. Lord, kung kailangan namin, Lord God, ng iyong salvation, Panginoon, Lord, nandiyan ka palagi. You always save us each and every day. Lord, thank you. Dahil po nandyan ka palagi sa amin. Hindi mo kami iniwan. Hindi mo kami pinabayaan. Thank you, Lord God, for your Son, Jesus Christ, na tinanggap naming lahat. Nararanasan namin, Panginoon, yung freedom, Panginoon. Nararanasan namin, Lord God, yung kagalakan na nagmumula sa iyo. Lord, nararanasan namin, Panginoon, ang lahat ng bagay na ginawa mo para sa amin. Lord, you are the ones who did it, Lord God, not us. Kaya nga po nagpapasalamat kami sa iyo. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Who did? Who did? Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon.